Ayan mga kadrama-rama lang ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari po dito sa Abot Kamay na Pangarap dahil sobrang nakaka-tense na nga po no, at saka nakaka-excite din po talaga yung mga episode po talaga na pinapakita talaga na director dito sa Abot Kamay na Pangarap ngayon no. Dahil alam naman po natin talaga na magkakaroon talaga ng birthday party nga po itong si Annalyn no, at saka itong si Justin nga po talaga yung organizer. At saka itong talagang si Justin talaga ay nakipagkampihan nga po talaga dito kay Moira dahil nga po sa report na yon, yung financial report na yon na kinuha talaga ni Zoe, yun talaga yung naging daan talaga para maging magkakampi talaga silang dalawa, diba? Dahil nga po andun nga po talaga yung ebidensya ni Justin doon kay Moira, at saka talagang walang magawa talaga itong si Justin kundi talagang magpahawak na lang talaga sa liig talaga dito kina Moira, no? Saka alam naman po natin talaga na noon pa man talaga sabi itong si si Annalyn, alam naman po natin na sobrang napaka-genius po talaga ni Annalyn no, na talagang hindi na siya talaga maniniwala dito kay Justin, at sinabihan pa talaga niya yun simula talaga nung sinampal talaga siya ni Annalyn, dahil nasampal talaga siya sa katotohanan sa sinabi talaga ni Annalyn, kaya nasampal niya itong si Annalyn dahil feeling niya syempre guilty siya wala siyang magawa. Mula nung talaga sinampal ni Justin itong si Annalyn, talagang iba na talaga ang kutob niya dito kay kay Justin. Kasi kitang-kita mismo sa dalawang mata talaga ni Annalyn yung financial report na yun talaga na niluloko at ninanakawan talaga ni Justin yung hospital talaga ng Apex. Kaya talagang yung nawala pa yung cellphone ni Giselle, tapos yung time pa na nakikipagkita daw si Giselle dito kay Lynette, na kung saan si Lynette ay muntik na talagang kidnapin na naman ni Carlos, diba yung mga ganun ba? Kaya talaga sa sobrang napakatalino talaga ni Annalyn, talagang kaya niyang i-analyze yung mga bagay-bagay. Kaya sabi pa nga ni Annalyn, hindi mo na ako maluloko, Justin, hindi na ako maniniwala sa'yo kahit kailan, diba? Kasi mahirap talaga mga kadrama-rama no, sa totoong buhay talaga pag nagkamali ka sa isang tao, nagsinungaling ka, ganito ganyan, parang napakahirap na naibigay mo yung trust mo no, 100%, maniwala ka man siguro 10% na lang, mga ganun. Kaya napakahalaga po talaga na pangalagaan po talaga natin yung ating identity, yung pagkatao po talaga natin, kung anong tingin talaga nila sa atin, di ba? Kasi pag nabahiran talaga yun ng hindi maganda, parang yung tingin nila sa iyo hindi na rin talaga maganda, di ba? Kaya itong si Annalyn talagang pilit niya talagang sinasabi dito kay Tita Giselle, di ba kayo nagtataka, nagkita noon si Justin at Moira, di ba naalala po natin mga kadrama noon na nagkita si Justin at saka si Moira at pumunta doon itong si Giselle, 'di ba? Dahil nga po doon sa financial report na 'yon na talagang may hawak daw si Moira dito kay Justin, kaya talagang nagpaalipin na lang itong si Justin, 'di ba? Sabihin ni Annalyn, magkakampi po sila, maniwala kayo sa akin. Sabi pa nga ni Moira noon, never daw kuno na nagkamali itong si Annalyn. Sinabihan pa niya itong si Giselle. Sana nga po talaga maniwala na talaga si Giselle, pero alam naman po natin dahil sa anak niya po si Giselle o si Justin, hindi niya talaga magawa-gawa talagang maniwala kaagad. Gusto niya talaga na may ebidensya talaga, pero tingnan po natin dahil yun talagang katotohanan. Abangan na lang po natin mga kadrama. Don't forget to please like, share, subscribe my channel.